Just I showed her pictures, videos. I was there, pero tulad nga ng sinabi ko, matagal na rin akong huminto na paghahabol. Kasi nga, paano naman tayo magkikita? Hinahabol kita, tumatakbo kang papalayo. Hinahanap kita, nagtatago ka. Hindi tayo magkikita. Narito po tayo ngayon sa isa sa mga negosyo ng dating sikat na matinee idol na si Kier Legaspi. Siguradong na-miss nyo na si Kier, no? Kaya marami ho tayong tanong na ibabato sa kanya mamaya. Pero bago yan, subscribe muna kayo sa aking channel at sa Christine Babao's channel. Guys, welcome to Taste of Joy. Let's go! Itur mo kami anong klase mga pagkain meron dito? Ay, dito, nako, Julius. Siyempre, yung meron kaming mga short orders, merong mga meal pack, katulad nito. Ito, J4. Sa 149 pesos, meron ka ng barbecue, dalawa. And then, rice with pichi-pichi, iced tea. Libreng yan, only rice and soup. Only rice na? Yes. Tapos meron pa siyang soup. Tapos meron pang iced tea. Yan ito? Yan, mga pansit naman. Yan, second Ako, bestseller. sarap yan. Oo. Actually, paborito ko yung kanton. Talaga? Yeah. So, yan. Talagang mura siya and at the same time, marami. Pag sinabing halimbawa, order ka ng good for two, pag bit-bit mo ng bilao, mabigat. So, kahit maliit lang siya, pero pag ganun mo mabigat, ibig sabihin Punong-puno. punong-puno yun. Hindi lang siya kinalat. Hindi. Talagang Ano pinaka-specialty nyo? Well, so far yung barbecue bestseller. Barbecue talaga. Tapos meron kaming mga crispy pata, tapos meron kaming chicken inasal na nasa barbecue stick. Okay, welcome to our kitchen, Taste of Joy. There you go. So, yan dito yung nagpe-prepare. This one is for pichi-pichi. Specialty nyo yan? Yes, Pichi. sobrang sarap niyan, pichi-pichi. Wow. At umuulan na keso. Yes, that's good. Kaninong recipe yan? Kay Mami. Kay Mami. Mami ni Mrs. Yes. And then dito naman tayo, Julius. Ito naman isa sa namin. Store supervisor si Jay. Hi, Jay. Yan. And then ayan, barbecue nakahanda na. Ayan, ang kanilang specialty, guys. Yeah. Ang kanilang pork barbecue. Yan, yan. And then Uy. ito na. Oo. Ito na. Where the Ito yung magic happens, no? Ito si Magicero, yung kusinero namin. Magaling to. Si Ralph. So ito, Shanghai. And then this one is what? For bihon. Oo. Bihon. Bihon. And then this one, Ralph. Lechon po, sir. Ito, lechon. For overload. Ayan, okay. Lechon for overload pansit. Yes po, sir. Okay, yan yung mga aming mga products. Oo. Lechon overload. Ba't overload? Pansit, ang dami na Toppings. toppings. Pansit overload. Yes. Oo. Tapos ito, anong mga ingredients to? For pancit din po, sir. Pansit dito. Yes po, sir. Ano to? Squid ball saka Squid ball, baboy, pork. Pork. Ito. Yeah, bawang po, sir. Bawang, Isa po, sibuyas. Sibuyas. So, laging busy rito. Oo nga. Pero ang linis ng kitchen nyo, ha? Oh, thank you very much. Isa yan sa Decente, guys. Yes, yan ang isa sa priority talaga ng Taste of Joy na malinis yung lugar. Yan ang talagang protocol yan. Oo. Mahigpit kami dyan. Ikaw ba, mahilig ka rin magluto? No, hindi. Pero alam mo, Julius, yung niluluto ko sa wife ko, tuwing hindi niya alam kung parang nakakainin niya, corned beef. Masarap ako magluto ng corned beef. Believe me. That's it. She loves it. Yeah, yun lang naman kaya ko. May hinahalo ka ba na that would make your corned beef different Siguro from the rest? nagluluto na merong pagmamahal. Yun ang Ayun. secret ingredient. Pero yung wife ko mahilig magluto and masarap magluto. Ayun. Sinigang na baboy. Kaya Isa naman- yan sa niluluto niya talaga. Kaya naman successful yung business. Yes, no? Dahil mahilig din sa magluto. may love talaga for May cooking. love. Dito, Anong inahanda niya? Inasal po. Chicken inasal. chicken inasal. Na nasa barbecue stick na yan, Julie. Oo. Sobrang sarap niyan.
Titikman natin mamaya yan. Kasama natin ngayon ang dating matinee idol at ngayon ay napaka-successful na businessman, Kier Legaspi. Kier! Thank you. Thank you very much for this opportunity. Thank you very much. Hi everyone. Na-miss nyo siya, no? Congrats sa Taste of Joy, ang kanilang business. Yeah. Kailan pa nagsimula ang Taste of Joy? 1993. Ang pinakaunang branch na natayo sa may Bayanan, Muntinlupa. And now, Taste of Joy, merong 13 branches. Yeah, and then karamihan doon nasa South dahil taga doon yung in-laws ko, but dito sa North, ito yung sa amin, Taguig branch, and merong isa sa Pasay. Oo. At kamusta naman ang business? Mukhang successful naman. Malaki ng malaki ang kumpanya. Oo. Padami ng branches. Ay, nako, maraming salamat na sa mga mga supporters namin. Maraming salamat sa inyo. At syempre, hindi magiging successful ang negosyo kung hindi masarap ang food. Kaya nga andito ngayon ang mga pagkain ho ng Taste of Joy. Tell us about the products. Kier, ano ba mga specialty nyo na nandito ngayon? This one, ito yung bestseller namin, barbecue. Talagang malambot siya at masarap. And then this one, that's chicken inasal. Sobrang sarap din yan. You can taste it. Titikman mo na, Yes, of habang course. nag-explain ka sa kanila. Yeah. Kung gugustuhan mo yan, Julius. Sarap na. Yeah. And then this one, yung pancit overload. Meron ng lechong kawala, may shrimp, may itlog. Tapos meron namang isang pancit na yung normal lang, hindi siya overload. Ito, paborito ng nanay ko to. Yeah. Lumpia. Lumpia. And then this one is Pichi Pichi. At ito, paborito ko rin yan, Pichi Pichi. So lahat yan, iilan lang yan sa mga product ng Taste of Joy. So lahat ng klase ng Pinoy favorites meron kayo. Meron dito. From the main Yes. hanggang sa dessert. Sa dessert lahat may halo-halo. Pichi Pichi, meron. Pasensya na, nagugutom kayo sigurado Kung gusto nyo, puntahan nyo na lang yung Taste of Joy. Right. Mamaya pag-uusapan pa natin to, no? But in the meantime, matatanggal muna natin yung mga pagkain habang nagkukwentuhan kami ni Kier. Yes. No? O girls, pwede ba tanggalin nyo muna ito? Okay. So Kier, since busy-busy ka na sa negosyo ngayon, Yeah. may time ka ba para mag-acting? Of course, hindi ko... Naglaylo lang naman ako, pero tulad ng sinabi ko, I will never retire from acting. Wow. First love ko yun. And I take it seriously. Nag-enjoy talaga ako. Oo, kasi anak ka naman ng isang magaling na aktor. Yes, si The Harpa. late Lito Legaspi. Yes. Na idol natin yan pagdating sa acting. Yes. Pero ang hindi alam ng mga tao ay lumaki ka sa US. Right. Ilang taon ka na napunta ka ng Amerika? Mga 12. 12 years old. Oo, nagstay kami sa Chicago for 4 years. And then, but prior to that, nag-LA kami pabalik-balik. Ganun. And Kasama mo si mom mo? yes, lahat kami. Zoren? Zoren, si Brando, lahat kami na. Pati si daddy? Nandun? Yes, Okay. yes. Oo. Oo. So nagtagal din. Nagtagal din kami sa Chicago. Oo. 4 years. Si kuya ko, nag 5 years naman yun. Oo. Bakit kayo napunta ng US? Well, at that time, Julius, may nangyari dito, yung tungkol kay yung Ninoy Aquino, yung nagkagulo sa Pilipinas. Yung nagkagulo eh. Oo. So, natatandaan ko, nag-usap yung parents ko na ano ba yung best way, ano ba yung makakabuti sa atin. So, yun, nag-decide yung papa ko na mag-Amerika kami. So, iniwanan niya yung business niya rito eh. Walang choice eh. Magulo na eh. Ano naging work ng dad mo? Kung merong ma-PR sa pamilya, ano yan, nagkaroon kami ng video production. Okay. Yes. So natatandaan ko si Papa noon, siya yung photographer. So yung mga accounts namin like debut, kasal, kung ano man, pag kailangan nyo Special events kayo. Yes. So si Papa ko siya ang photographer. Si Zorin noon at that time, siya yung videographer. Okay? And then si kuya ko naman, dahil siya yung 18 years old, siya yung lisensya, meron siyang lisensya, siya yung taga-bili ng pagkain namin. Dahil siya na yung pwede mag-drive eh. Ako naman sa music, ako yung DJ. So sa kasal, afternoon ng kasal, and then reception na, ako na yung nagdi-DJ. Kayo lahat? Lahat kami. Family business. So Legaspi and Sons eh, yun ang name ng production namin. So tatandaan ko nung pag nasa hotel kami, yung reception,
ako yung taga-ganun ng tape. Ng wire. Kasi pag napatid yung bisita, lagot kami. Di ba? Dahil kasalanan namin. So, I make sure na yung mga wires, nakatape yung sa carpet. Si mami mo, anong trabaho? Ano yun? Ma-PR yun. Ay, PPR yan sa mga asawa naman. Yeah. Okay. Parang siya yung nagbebenta. Nagbebenta naman. Ng So, negosyo. family talaga effort. It lasted for how long? Nung hanggang naandun kami, hanggang bumalik si Papa ko, Bumalik doon na. nawala lang, which is like, nag 4 years yun. And sobrang hanga ko kay Papa. In less than 2 years, nagkaroon kami ng bagong kotse, gumaan yung buhay namin. Dahil talaga siya, magaling ma-PR. Hindi niya, wala siyang ugali na dahil artista ako, hindi ko to gagawin. Kung anong kailangan gawin para sa pamilya niya, gagawin niya. Magaling siya sa pagdating sa business. So pagbalik ng Pilipinas, he went back to acting. Yes. Acting na naman. Pero ang umuwi siya because si Zoren, sinabi niya kay Papa ko na gusto niya umuwi ng Pilipinas para mag-artista. Siya talaga ang gusto mag-artista. Ikaw? Si Zoren. Na lang, sabi niya, umuwi ka rito. Kasama ka lang. Nasama lang ako. After 6 months naman yun. So bumalik kayo lahat na Pilipinas. Nauna si Papa ko, si Zoren. Papa mo na. After 6 months, tsaka ako. So tatlo pa lang kami dito. No? Ano yung first na project mo rito bilang isang artista? First project, hindi ko makakalimutan sa Lovingly Yours, Helen. Yun ang first acting job ko. Bigat agad drama agad. Drama Heavy agad. acting to Grabe, sobrang yun. Oh. Natatandaan ko yung eksena, kasama ko rin si Papa, pati si Zoren. And I can still remember yung first scene na ginawa ko na pumunta ako sa kwarto, dahil nagkakaroon ng problem yung tatay ko doon sa istorya, sa nanay ko. So, umalis yung tatay ko. Pero nalaman ko lang yun, nung pumasok ako sa kwarto niya, pagbukas ko ng cabinet, wala nang damit. See, I can still remember. Di iyakan to. Oo nga. Iyakan talaga. Okay. Pero, thank God, naman ako, unang pasok ko na ay, parang I'm home. I'm okay with this. Happy ka? Happy ako. Sabi nga na dugong artista. Yun na, lumabas na. Lumabas na. But prior to that, wala ka talagang exposure. Kahit nung bata ka pa, nung toddler ka pa, hindi ka lumalabas sa mga movies ng wala. tatay mo. Pero gumagawa ng commercial din Papa ko nung for Heart Center. Ako yung bata. I don't know kung naabutan mo, Julius, yung Take Good Care of Your Heart. Take good care of your heart. Ikaw yun? Yung bata doon, yung nakaganon sa salon, ako yun. Oh, mahal. May video ka pa nun? Ha? May video ka pa? Wala na hinahanap ko. Nakakatuwa naman alam ni Julius. Alam ko yun, syempre. Even the song, Take Good Care of Your Heart. Si Papa ko gumawa nun at ako yung bata doon. Oh my God. Hinahanap ko yun. Hindi ko na makita. Grabe yung guys, baka meron kayong kopya niyan, ha? Right. Tinry mo na kay Video 48? Siya yung maraming Not mga yet. Pero nakakilapot naman, Julius. Take good care of your... Ako, lagi yan sa commercial, napapanood namin lagi. Yes. Ikaw pala yung bata doon. Ako yung bata doon. So yun ang first talaga. First talaga yun. First exposure mo into showbiz. And like I said, kahit nung bata pa lang ako, nag-workshop na ako, hindi ko alam. Sumasayaw ako, mahilig ako sa music, kumakanta ako, umaarte ako. Kaya pagdating naman, dumating yung panahon na pumasok ka na sa showbiz, It came out naturally. It came out naturally. After Lovingly Yours, ano na next for you? Dinala na ako kay Kuya Germs, That's Entertainment, para masanay naman ako makihalubilo sa ibang mga artista, sa pagsasalita, masanay akong may camera sa harapan ko, nandyan yung ilaw. I stayed there for 2 years. Anong group ka? Friday group. Sino ka batch mo? Sina Chris Villanueva, Tina Paner, yan sila yung parang leader namin. But, habang naandun ako sa Dats naman, dinala ako sa Viva Films. Kasi si Zorin noon at that time, Regal eh. So ayaw ng papa ko na magkasama kami sa isang kumpanya. So Regal siya, ikaw? Ako Viva Films, yeah. So first movie is Estudyante Blues. Sino mga bida ron? Aside from Kami, ako, Joko Diaz, Raymart, Jigo, and then si Ding Dong Abanzado, Ruben Manahan, tapos nandiyo sa babae naman sina Jelly de Belen, Almira Mula, Vina Morales. Yan. So, yun yung pinaka-launch yung movie namin ng, kumbaga, Viva Artist. Kamusta yung naging feedback dun sa movie na yun? Kumita ba yun? Oo. Sumikat kayo ron? Sumikat talaga yung pati patok na patok yun. Siyempre, nandyan yung
ginamit na theme song yung kay Freddy Aguilar. Kay Ka Freddy, oh. Kay Ka Freddy. So natatandaan ko yung Julius nung wala pang social media, but pag nagkaroon kami ng school tour, na tinatawag school tour or palengke tour, makikita mo grabe. Talagang ang daming tao nun. Ang daming tao. Tapos ako natutuwa dahil first time ko yun, may experience lahat yun eh. So parang wow, laro sa akin nun. Laro Masaya, no? Masaya talaga. Iba yun. Iba talaga yun. And ang isang napansin ko, yung mga supporters ko that up to now, Nandiyan pa rin. solid sila. Idol, kinakalalabas. Yun yung mga fans dati. And I'm grateful na yun ang inabot kong generation. So habang ginawa mo yan, nasa Dats ka pa rin, hindi ka umalis? Nasa Dats, oo. Ano ka So, pa rin? sabay-sabay na nangyayari yan. Nasa Dats ako, na gumagawa na ako ng mga pelikula. So that launched you as a matinee idol? Yes, oo. Kumbaga first movie ko, Estudyante Blues talaga. Estudyante Blues. Yeah. Si Zore naman, nagmamatinee idol din siya from Yes. sa Regal. Sa Regal naman siya. Yung first movie niya, now I remember, Underage. Ooh, Yeah, with Aiko Melendez. Yan naman yung launching movie nila. Si Zoren, nilaunch na parang matinee idol. Matinee idol. And then ako naman, ayan, more on comedy. Grupo kayo? Grupo. Grupo. Oo. Underage, that's the title of the movie. After Estudyante Blues, anong next mo? Budi Budi. Ano naman yun? Comedy? Comedy kay Jimmy Santos. Alien siya nun eh. So, Buli Buli, and then nagkaroon ng Petrang Kabayo. So, yung mga naunang movies ko, comedy. Mga ilang movies na nagawa mo comedy? Marami rin. Marami na rin. Nakasama ko si Herbert Bautista, Nardong Tupik. So, pero lahat yan, under Viva Films. Sila yung nag-handle sa So akin. habang sumisikat kayo magkakapatid, si Brando naman action star to, no? At that time, wala pa siya. Wala pa? Wala pa. Okay. So habang sumisikat kayo ni Zoren, Yes. bilang mga matinee idol, anong naging reaction ng daddy mo sa pagsikat nyo? Reaction niya, At masaya. mami mo? Oo, masaya. But, naandun si Papa noon, natatandaan ko na ginaguide kami. Huwag kayong magpapalate sa set. Pag dumating kayo sa set, siguraduhin yung babati kayo sa mga nakakatanda sa inyo. Kaya hanggang ngayon, yan yung dala-dala ko. Pag dumating ako sa set, nagbibigay galang ako, nagbibigay pugay ako sa mga nauna sa akin or yung mga senior sa akin. Yun ang in-instill niya sa inyo. Yes, pati yung working habit, yung attitude mo. What about attitude toward fans? Ano pinapaalala Walang niya problema, sanay ako dyan. Maano ako sa fans, hindi ako mahirap lapitan. Kasi in-accept ko yan, Julius, na yung makikipaghalubilo ko sa mga fans, mag-hi ka, kasama na yun sa trabaho. Never akong naging masungit or tumanggi sa fans. So Na-appreciate ko yun. after the comedy films, nag-action start na. Action star yan na yung Noel Wico, tapos Batang City Jail, Batang Riles, yan na yun. And then, konti-konti, may kumuha sa akin ng, pwede ka bang magkontrabida? Sabi ko, oo. Pwede naman. Yung nga, nagbida, nagkontrabida, and at that time, Julius, maraming hindi nakakaalam. In between those making movies, gumagawa naman ako sa TV ng puro drama. So, dahil ganun yung mga opportunities na dumating sa akin, naging versatile actor ako. Galing ako sa comedy, nagbida, nagkontrabida, nagdadrama. So lahat kaya. Lahat nagawa mo, no? Nagawa ko. And I'm thankful for that. Pero saan ka mas happy? Anong klaseng mga roles ang nagbibigay sa'yo ng ligaya? More on ngayon, drama. More on Drama talaga? Drama because may kasamang emotion eh. Yun. Madali ka bang umiyak pag sa mga dramatic scenes? Yes, madali. Pag na-internalize mo ng tama, pag na-intindihan mo yung storya o yung gagawin mo, it comes out naturally. Pero kung magpe-pretend ka lang at hindi mo naiintindihan kung saan ka nang galing at bakit kailangan mong umiyak, hindi mangyayari. So pinag-aaralan mo talaga? Pinag-aaralan ko, Julius. Yeah, kaya alam to ng wife ko na tuwing nagte-taping ako, pag uwi ko, pagod ako. Because I take acting seriously. Nag-enjoy ako eh. I take acting seriously. And sometimes nako Julius, pag dumadating ako sa set,
And nakikita ko yung mga ibang baguhan, kung ano-ano ginagawa, parang, oh man. Iba generation ko yun. Oo. Iba talaga. Iba yung discipline nila. No? Iba yung discipline. Share ko lang, nung dati, kung taping ko bukas, ngayon palang kabisado ko na yung buong script. Kaya pagdating ko sa set, alam ko ang gagawin ko. Kaya hindi nahihirapan ng director sa akin. Kaya itong gagawin. Okay, direct. Ano to? Okay, ito. Okay, let's go. Puro take one. Especially sa movies noon. Kasi ngayon, digital eh. Pero dati, ang ginagamit natin, film, negatibo. Ngayon, kukunan ka ng ganun, malapit. Pressure yun. Sobrang pressure kasi pag nag-roll na yung camera, yung tunog na Oo, nagre-record na yun. Masasayang, di ba? Masasayang yun. Kapag puro cut, no? pag puro cut yun. Pag nagamit na yung negatibo, hindi mo na pwede gamit tapo na yun eh. Oo. At the most, take two. At paminsan-minsan lang yun. Kaya hanggang ngayon, gusto ko puro take one ako. Yun ang naging discipline ko. Hindi mo na iniisip na digital na ngayon, madali lang i-edit. Madali edit yun. Pero wala sa'yo, yun na-instill sa'yo na kailangan perfect. Perfecto. Oo. And mind you, Julius, nung mga action namin dati, wala kaming monitor. Ibig sabihin, kailangan marunong ka at marunong ako. Kailangan sapaw ang suntok natin. Kasi hindi mo makikita, wala kang monitor dun. Unlike now, direct tignan natin sa monitor, ay hindi sapaw o isa pa. Eh kami nag-shooting sa Baguio. Walang monitor yan, makikita namin yun pag nag-dubbing na kami sa Magnatec. Yan, ganun. Iba yung discipline dati. Oo. At Yeah. syempre, ang swerte mo dahil nakatrabaho mo yung mga icons ng Oy, naku, Philippine sobra. Movies. Yes. FPJ. Yes, oo. Ang hindi ko marami akong nakasamang magagaling na artista, Christopher De Leon, Cesar Montano, marami, Tito Eddie. Pero ang hindi ko makakalimutan na eksena at nakasama, yung isusumbong kita sa tatay ko. Ang nasa kaliwa ko, the late FPJ. Ang nasa kanan ko, Paquito Diaz. Ako yung nasa gitna. Oo. Ikaw yung nasa gitna. Ako yung nasa gitna. Nag-park si Tito Rani dun sa parking slot ko sa school. Bully ako eh. Anak ako ng isang governor eh. Kaya kami nagka-eksena. Sabi ko, sino nag-park dito? Oo. Mayaman ka. Oo, labas ngayon si Tito Rani. Salita-salita. You know, yun ang hindi ko that's, iba yun. Iba yung experience na yun. Up to now, dala-dala ko yun. FPJ Paquito Diaz, nakasama ko yan sa isang eksena. Kamusta sila na kasama? Tito Rani mabait. Bait. Tito Kids mabait din yan. Tahimik lang. Ganun yung mga ganun sila. Tahimik. Tahimik lang, relax lang. Walang ako si FPJ, ako yung Paquito Diaz. Walang nagtatantrums. Parang, Walang ganon. Walang ganon. Mga bait sila. Oo, kasi ang pinagkaiba ng mga ganyan compare sa iba, ng mga stars, they don't have to flex. They know. Tahimik yan, pero huwag mong susubukan. Diba? So, yun nga, ginawa ko yung eksena yun. Nagpaalam pa ako kay Tito Rani. Sabi ko, Tito Rani, okay lang po ba kung tutulak kitang ganun? Conscious ako sa ganun eh. Diba? Okay lang. Kaya pag pinanood mo yung eksena ko na yun, makita mo ginano ko si Tito Rani. Pero nagpaalam ako. Ganun yan ang pagbibigay ng paggalang. At yun yung tamang disiplina pagdating sa acting. Dapat tayo, nasa isang page tayo. may paggalang din, no? May paggalang yan. Hindi po basta-basta gagawin yan. Oo. Ilang movies mo nakasama si FPJ? Isang beses. Isang beses na isusumbong kita sa tatay. Si Paquito? Marami na rin. I think Marami rin. mga nakaapat din ako, 3. Tito Kids. Oo. Tapos sino ba? Sina Boyet? Kasama mo? Christopher De Leon. Oo. Sa aking mga kamay, under Star Cinema. Dalawang project ang hindi ko makakalimutan. Ang dami, pero dalawa yung hindi ko makakalimutan talaga. Yung Mangarap Ka with Mark Anthony and Claudine, dati pa yun eh. And I was nominated for Best Actor. Wow. Yeah. Sobrang hirap ng ginawa ko na yun. Anong role mo ron? Star athlete ng isang school. And then, kaya naging mahirap ang character ko ron. And like I said, I take my acting seriously. Nahinto yung pelikula na yun for 6 months. So dahil star athlete ako, yung 6 months na yun, by myself, nagta-training ako. Para pag tinawag ako,
believable pa rin yung character ko ron. Oo. So, sarili kong ano yung discipline, ang tawag doon, disiplina. Oo. Kailangan ma-experience mo mismo Oo. yung Pati role ma- ng karakter. Oo, pati yung mga manonood, kailangan ma-convince ko na Athlete ka talaga. ako yung star. Oo. Eh kung hindi ako fit, hindi maniniwala, mahirap, Tama, di ba? no? Oo. So nagji-gym ako noon. Oo. Araw-araw nagte-training ako. Ang sarili ko, walang nagsasabi sa akin. But I know, yun ang kailangan gawin para magampanan ko ng maayos yung character ko ron. Oo. And then yung isa naman sa TV with Novel. Well treated that? Yes. Okay. Yun. Ang story naman nun, estudyante ako. For short, meron akong ginawang hindi dapat. Hindi ko makakalimutan yung performance ko ron because ramdam ko siya throughout. Ano yung role mo? Estudyante na ginawang ko ng isang bagay na ma-fire siya, no? Si Noel? Oo, teacher siya ron. Yun. Pero all throughout, naramdaman ko talaga yung I'm very happy. Ganun ako eh. And then, You were happy with the way you performance, handled it? Oo. And then, meron pang isa one time na backup na. Tapos di ba, nagpipirma tayo ng pink slip for your TF. Alam mong ginawa ko, Julius, dahil hindi ako happy, hindi ko tinanggap, sabi ko, hindi ko kailangan yan. I just went home. Sila pa yung nagsabi, care ko naman yung TF mo. Ganun ako ka-serious sa sa Hindi pera-pera pagdating sa, Hindi, sa hindi. trabaho sa'yo? Hindi siya, yeah. Talagang yung craft mo, ma-master mo Yes, talaga. yun yung mahal mo eh. Oo. Yeah, it's in me. Okay, let's talk about yung buhay mo naman as a matinee idol. Yeah. Siyempre, pag matinee idol, lapitin ng mga babae. Oo. Paano mo hinandle yung popularity mo ng time na yun? Sabi ko nga, buti na lang, Julius, yung panahon na yun, walang CCTV. Oo nga. Hindi, di ba? Oo nga. Ewan ko na lang. Hindi, behave po ako, behave. Pero siyempre, matinee idol, lapitin niya. Hindi mo nilalapitan, di ba? Yes, meron naman, meron. Yeah. May naging girlfriend ka ba sa showbiz na artista kasama mo? Yeah, Marge. Si Marge lang? O wala iba na ano? Si Joanne. Pascual. Joanne Pascual. Yun lang naman. Si Marjorie saka si Joanne. Yeah. Si Marjorie nakasama mo siya sa movie. Sa TV. Sa TV, Sa pelikula, hindi. Kailan ka nag-lilo Oo. sa pag-artista pala? Bago siguro mga 2020. 2020. Okay, stop muna ako. May nangyari kasi, binigyan ako ng call time ng maaga, like 8 a.m. Alas 2 na ng hapon, hindi pa ako kinukunan. First time nangyari sa'yo yun? Hindi, ilang beses na normal yun eh. Normal, okay. So tinawag ko yung isang yung staff. Sinabihan ko. Sabi ko, hindi na ako pwede. Lilo muna ako. Kasi dati, nung kabataan ko, kahit bukas muna ako na walang problema. So, siguro it comes with age na. So, I took time na parang, okay, medyo nag-iiba yung timpla eh. Parang may realization ka na. May realization na nangyayari na. It comes with age. Kumbaga, meron na rin mga obligasyon eh. Kaya parang, okay, time is gold. Ano ba? Ba't hindi pa ako, alam mo yung meron ka nang iniisip na iba eh. Yun. So, I took my time. Nag-relax lang ako, pero naglaylo lang naman. Naglaylo ka lang. Yeah. So, nagka-iba-iba na kayo ng direction sa buhay, no? Si Right. Zorin, si Carmina na asawa. Right. Asawa ka na rin si Jen. Si Jupiter is in the US, si Brando nandito. Nandito kami tatlo. Anong ginagawa ni Brando ngayon? Ngayon, I think, yes, online business. Ang bira na lang din kami mag-usap na magkakapatid kasi nga, may kanya-kanya ng buhay eh. May kanya-kanya ng mga alalahanin. So, alright. Pero pag merong time naman, nagkikita-kita pa rin naman kami. Ano yung naalala mong pinaka-meaningful na conversation or experience mo with your dad before he passed away? Before he passed away, sinasabi niya na sa akin, nandun yung wife ko. Sabi niya, o bata, tawag niya sa akin bata eh. O bata, basta pag ako namatay ganito gagawin, ganito gagawin. Sabi ko, bakit ka ba parang nagmamadali? Yun ang pinaka-last conversation namin. May sakit ba siya? Yes, pero wala kaming idea. Hindi niya sinasabi? Hindi niya sinasabi. And then,
Nalaman ko na lang, kaya pala wala kaming idea na meron siyang nararamdaman dahil tuwing makikipagkita siya sa amin, meron siyang iniinom para hindi siya ubuhin. Okay. Oo. Ang natatandaan ko story, nung 54 siya, ano siya, panay ubo. So, parang pneumonia eh. Parang ganun. Mahina yung lungs niya. Yeah. Pero wala kaming idea. And like I said, meron siyang iniinom eh. Para pagkasama namin, hindi siya Halata. uubok. Hindi alata. Kaya nabigla din kami nung nangyari na yun. Separated na sila nung Yeah, mom mo, separated nung sila ng mom ko. Yeah. Tapos medyo nag-lie low na rin siya sa pag-artista, no? Towards the end. of Hindi, his tuloy-tuloy life. pa rin siya. Pag, Meron pa rin. pag merong mga projects na dumadating sa kanya, kinuha pa rin niya. Oo. Yeah. Ako nabalitaan ko lang kasi because I have a friend na pumanaw na rin, Bernie, si Bernie. Okay. Tumira siya sa isang monasteryo sa Yes. Pampanga. Pampanga. Oo. Kinikwento niya sa akin lagi na si Dad mo raw Yeah. ay doon tumira noong mga last days niya sa mundo. Yes. And nakalibing siya doon sa Yes, monasteryo. na yes, yun. yes. At ang buhay mo doon sa monasteryo ay para kang kasama mo mga pare, living a Monk, simple monk, life. oo. Parang monk. Yeah, yeah. Oo. Bakit yun ang pinili na path ng dad mo? Bakit nag-decide siya ng simpleng buhay na gano'n? Ever since, si Papa simple lang talaga sa buhay. Hindi siya magarbo. Simpleng tao lang si Erpa talaga. And then siguro dahil na tumanda na si Papa, gusto na lang niya tahimik. Simpleng buhay, nag-enjoy na siya doon. Oo. Anong ginagawa niyo ron? Nag-ano siya, ang contribution niya sa community, nagpapalakol siya ng mga punong kahoy. Oo, yun ang pinaka-exercise niya at nag-enjoy siya. Oo. Yung pinapalakol naman niya, ginagamit yung panggatong, pangluto ng Ng mga pare. Oo, ng mga pare. So, Oo. yun ang contribution niya. And then pag naandun siya, gulay lang ang kinakain niya. Kaya minsan pag umuwi ng Manila, gusto niya parang, meron bang namimiss din So niya. allowed pa rin siya nung Oo, umuwi sa yes, Manila yes, with the family, yes, no? yes. Oo. Tapos kasama niya ron si Alicia Alonso. Ang nag-invite sa kanya, kaya niya nalaman yung monastery na yun. Pero si Alicia lives there I think, also. yeah, up to now, I think, yes. Yes. talaga? Nakita ko siya one time eh. Wow! Yeah. Tita Alicia. Ano yung tsura ng kwarto ni dad mo? Nabisita mo Sobrang rin? simple. Simple talaga? Oo, yung kama lang yan. Parang pare, ganun? Oo, tapos cabinet na maliit. Ganun lang siya. Sobrang simple. Sobra. Pero may properties siya sa Metro Manila. Oo, dito sa Pasig. Doon siya Meron naman. umuwi. Oo. So, pag umuwi siya rito sa Manila, doon siya tumutuloy. Di ba niya nakikwento sa'yo kung ba't ginagawa niya yun? Always searching for peace si Papa. Ever since mahilig siya magbasa ng libro. Oo. Yan, ganun siya, natatanda ko Mga siya. inspirational na libro. Yes, inspirational, spiritual na about spirituality. Yun, mahilig siya basta magbasa ng libro. Baka he wants to be closer to God, no? Yes, yun naman siya. With the priests, mas nagiging Yes. malapit siya. Kasi Yes. regular ang misa doon, di ba? Yes. Tas parang living a life of, hindi naman poverty, kundi simple life, It's a no? simple life. Simple Na nakaka-contribute ka Oo, sa mga kasama mo. kumbaga hindi mo kailangan maging magkaroon ng maraming gamit o maging mayaman para maging masaya. Ganyan. Yan, Simple hindi lang. alam ng tao yan, ha? Oo, hindi Ngayon alam. lang natin sinasabi Oo, yan. Kasi simple marami ang hindi nakakaalam na si Lito Legazpi, the great Lito Legazpi, yung last remaining days niya sa mundo, he spent it doon sa monastery. Monastery, With the priests. yes. So, doon siya nilibing. Oo, doon siya Pampanga. pinalibing, ano? Yeah. Oo. Wala siya mga binilin sa'yo bago siya pumanaw? Wala, meron siya mga notes na ginawa. Ayun, Hindi mo makalimutan doon sa mga notes na yun? Yung mga frustrations niya, yung mga gusto niyang mangyari, ganun lang. Ganun lang. Sa career ba to o sa life niya? More personal. Yung mga pinagdaanan niya. Oo. Mga pinagdaanan niya sa buhay. May mga regrets nasabi din niya. siya. May mga Yes, regrets. yes. Lahat naman. Lahat naman. Yeah. Paano tinanggap ng mom mo yung pagpanaw ng dad? Siyempre, nalungkot kami. Nalungkot talaga mama ko, kami magkakapatid. You know, but ako natutuwa naman, Julius, dahil ako I live my life according to the Bible eh. Pinagpauna na naman yan sa Biblia na dadating ang panahon na magpapahinga tayo. Kaya yun din ang nagpalakas ng loob ko at nagpaintindi sa akin. So, sobrang lungkot ako. At the same time, naiintindihan ko. So, na-balance siya. Na-balance siya. Right. Oo. Yeah. Saan siya namatay?
Doon ba? Sa No, monastery? Manila. Sa Manila. Manila, mabilis. Ano kinamatay ni dad mo? Ano I sakit? think pneumonia eh. Ano mo niya talaga, no? Madaling araw nun, tumawag yung partner ng papa ko noon. Meron siyang kapagkaka-partner na, ayun nga, dinala si papa sa hospital. So pumunta kami. And then, madaling araw yun ha. Opa, kamusta? Pero meron nang nakapasok sa kanya na ano, dahil nahirapan siguro huminga. And then, madaling araw yun. So we went home, natulog kami. Hanggang kinabukasan ng umaga, I told myself, ayokong magre-ring yung phone ko. Dahil alam ko pag nag-ring yan, may mangyayari. Nag-ano ako nasa stationary bike. 8 a.m. Tumunog yung phone. Yun na. Sabi ko, eto Alam mo na yan. Yun na nga yun. Yun na yung nangyari. So mabilis. Mabilis yung nangyari. And I heard na pag pneumonia, mabilis talaga eh. Yeah. Yeah. He was how old? He passed Turning 78. Sa 78 si Papa. to 70. Yes. Anong greatest lesson ng di mo makakalimutan na pinasa sa'yo ng tatay mo? Discipline sa buhay. Pati yung merong Diyos. Yan yung mga, hindi siya masalita eh. Pero pag nagbigay yan ng advice o kinausap kami, tumatanim sa iyo yan eh. It really makes sense. Yun. Yung mga na-in love ako sa music because of him, yun sa pag-arte. So marami siyang nagawang mabuti para sa amin, magkakapatid. How's your mom now? Now, she's doing okay. Thank God, healthy. She's 79 or 78. Pero malakas pa rin si Mama. Maingat sa pagkain eh. Oo. Kaya ano siya, payat lang, lean. Oo. Yun, maingat sa pagkain. Oh, ito ba mga produkto mo rito? Kinakain din ng mom mo. Oo. Tapos yung barbecue, okay, pansit. Okay Yun. pa, pwede Oo, pa yung okay ganun pa si Mama. Yeah. Let's talk about your love story ng wife mo. Saan ka Yeah. nakakilala? Sa Jack's Loft, Green Hills. Okay. Yeah. Nung dumating, kasi meron kaming common friend, in-invite ako. And then pagdating ko ron, naandun siya. And simula nun hanggang ngayon, hindi na kami naghiwalay. Ganun siya kaganda nung story namin ng wife ko. Yeah. Parang ano ba yan? Love at first sight ba yan? Yeah, say love at first sight. Kasi after nun, pumunta kami sa bahay niya, hindi na kami naghiwalay. Pero we started as friends. Tapos lagi kami constant yung communication namin. Tapos hanggang ngayon, magkasama kami. And 20 years together. 20 years na kayo. Wow. Yes, 20 years. Marami na rin pinagdaanan. Maraming trials. But masaya kami na nandito kami para sa isa't isa. And you chose not to have kids. Yes, kasi Bakit? Why is that? sa lifestyle namin spontaneous kami. Pag gusto namin magbakasyon, anytime magbabakasyon. Kung wala kaming iisipin na dapat sa ganitong oras, dapat nasa bahay na kami kasi meron kaming bata or anak. Especially her. Mahilig siya mag-travel talaga. So by choice, wala kaming kids. And I think it's more than enough na inaalagaan namin yung isa't isa. Yun. Okay na yun, sobra. Yeah. Paano kayo nag-hit sa negosyo? Ano yung una-una yung venture? Yung wife ko, she is in public relations. Okay? And she wants to be behind the scenes. Pero I'm very proud of her. Actually, fan ako eh. Nakita ko siya na sobrang galing niya sa negosyo. Sobrang fan ako. And I'm happy for her kasi, Julius, yung mga ginagawa niya, hindi lahat ng tao kayang gawin. Like? Iba. Basta iba yun. Ano siya eh. She is very smart. Siya solver eh. Pag may problema, siya ang tatawagan. Kailan agad yung sagot? Alam niya. Kaya nga, like I said, hindi lahat ng tao kaya gawin yung ginagawa niya. She's very passionate sa trabaho niya and extraordinary siya pagdating sa trabaho niya. Magaling talaga siya. And sabi ko, I'm a fan and siya yung mentor ko pagdating sa negosyo. Kasi wala naman akong Wala ka alam sa business, talagang ever walang since experience. pag-artista ako eh. But masaya na naandyan siya, na ginaid niya ako pagdating sa pagdinegosyo. Iba-iba yung challenge ngayon sa akin kasi from actor and now business owner,
negosyante. No, but I'm happy at the same time kahit may mga challenges kasi marami akong natututunan pagdating sa negosyo. Paano niya naisipan itong business na to? Itong Taste of Joy? Yung Taste of Joy. Una, nagpapasalamat ako kay Dad sa mga investment, kay Ma, dahil binayayaan kami ng isang branch ng Taste of Joy. Galing sa parents. Yes, binayaan yung wife ko. So, ayun, inaalagaan ngayon namin. Eh, sabi nga ni Dad, na steward kami ni God, na kumbaga alagaan niyo yan dahil galing sa kanya yan. At yan ang isang main ingredient kung bakit successful yung Taste of Joy. Si God ang nagbigay sa amin at inaalagaan naman namin. May iba pa kayong business aside from Taste of Joy? Meron pa? Yes, meron. Dahil nga si Mrs. ano yan, magaling sa business. Meron kaming vegetable business. And I hope Ayan na nga, next time, dun naman tayo. Or send me a video of that. Yes, I'll you have a send video you. of that, no? Yes, Tell us yes. about this business. Ano to? We supply vegetables to restaurants naman. Nag-umpisa yan dahil kami ang nagsusupply ng vegetables sa Taste of Joy. Dati pa. And naisipan ng wife ko, why not go public? Yan, doon nag-start yan. Siya nagbuo. So ako naman, siya yung gumawa ng sistema. And ako naman, ang pinaka-trabaho ko, yung human resources. Ako yung making sure na maayos yung mga employees. Yan yung mga tinuro sa akin ng bilang isang negosyante. Natuto ako makihalubilo sa mga employees, makiusap sa mga tao, sa mga customers. And it's a blessing. It's a blessing and I appreciate that. Marami akong natututunan na kahit ganito na yung age ko, meron na, I had the chance to learn something new. Importante yun. Anong klase mga vegetables ang sinusupply niyo? Merong highlands, merong lowland, like mga leafy vegetables, mga bok choy, lettuce, yung mga ginagamit sa mga pangluto, mga kamatis, at mura siya. Mura siya. Ang tagline ng OMG ang pangalan niya. OMG. Oh my gulay. Oh my gulay. Ang tagline namin, vegetable shouldn't be expensive. Hindi dapat mahal ang gulay eh. Kaya sa amin mura, Julius. Ito na. Kaya para kay Julius yan. Oh my gosh, ang dami. Ayan. Ang ganda. So, nasa plastic lang, but ganda. pag tinignan mo, Julius, sobrang ano siya. Yeah, may talong. Punong-puno. Oo. May mga broccoli, may cauliflower, may kamatis. Pero pag ganito, binibenta nyo ng ganito, hindi. Hindi. Talaga para sa akin lang to. Special Wow, thank package you yan. Thank you naman, naalala nyo ako. Thank Of course, you. that's for you and for Team T. Ayun. Saka talagang mukhang fresh na fresh talaga yung mga ano. Right. Ayan, Yung mga lemon, vegetables. ito, may luya, carrots, kumpleto talaga. Kung sakali, paano kayo kukontakin? Kung may mga Meron gusto kami mag-inquire. Facebook account. They can just go there. Anong Tapos name ng Facebook OMG, Oh My Gulay. Oh my gulay. Pati meron na rin sa Grab yan. So, pwede rin yung paunti-unti. ganun ang Paunti-unti, order. merong umorder sa amin individually for personal use. So may ganun, meron naman by bulk, mga restaurants. So walang pinipiling, lahat kinikater talaga. Kung may mga hotels o mga restaurants na gustong kumuha sa inyo ng gulay, Yes, pwede oo. kayong kontakin. So, Yes. do message them sa kanilang Facebook, Facebook account. OMG, Oh My My Gulay. Gulay, yeah. Sige, tanggalin na muna natin to. Kuya, thank you. Thank you so much. So I have two daughters. I have two daughters. Yung isa si Aina, yung isa naman, quiet lang yun. But you still get to bond with her. Yeah, lumaki rin sa nanay. Pero okay kayo? Malaki na rin siya eh. So may kanya ng buhay, may kanya-kanya na rin buhay. Pero nag-usap kayo? Once in a while, pag in a meron while. yeah. Para ba Danny? Kailan mo siya huli nakausap? Matagal na rin. Ang sinabi ko sa kanya noon, Ainran, I call her Ainran kasi, Ayn Rand? yeah. Sabi ko na, basta ako, naandito lang. Yun lang naman yun. Pag gusto mo akong kausapin, gusto mong magkita, naandito lang ako. Sabi ko nga, Julius, at the end of the day, when it's all said and done, laging mananaig yung pag-ibig at malasakit ng isang ama sa kanyang anak. Yun. May mga differences, may mga problema, but at the end of the day, mahal kita, anak. Yun naman yun eh. Wala ka bang tampon na hindi ka niya kinakausap? Tampo, Masama ng loob? sama ng loob. Frustration, konti lang naman. More on, nanginayang ako sa panahon. Nanginayang ako sa oras, sa panahon. And I'm sure, kung close kami ni Aidan,
I'm sure may mga pinagdaanan yan sa buhay. I'm sure nagabayan ko yan. Kasi iba yung prinsipyo ng nanay, iba naman yung prinsipyo ng tatay. Iba eh, magkaiba talaga. So, yun lang naman. But, tampo, wala. Wala. Hindi kasi ako... More of hinayang sa'yo. Yes, nangihinayang ako sa panahon at oras at yung mga panahon na nasaktan siya, dapat hindi nangyari. Do you feel that you need to explain to her yung side mo o yung panig mo sa maaaring alam niya? Yes, I showed her pictures, videos. I was there, pero tulad nga ng sinabi ko, matagal na rin akong huminto na paghahabol. Kasi nga, paano naman tayo magkikita? Hinahabol kita, tumatakbo kang papalayo. Hinahanap kita, nagtatago ka. Hindi tayo magkikita. So, pinadjust ko na lahat. And, tulad ng sinabi ko, Julius, basta ako at nandito lang. So bukas ang pintuan mo. Wala akong sinasara. Na si Ayn Rand decides to, you know, anytime. I wanna talk to you. Lalo na ngayon, meron social media. So I will not take the excuse na hindi kita makontak. Hindi ko tatanggapin yan. Ang dami ngayon ways to communicate with me. Yun. Well, how old was she when you last talked to her? Nasa 20s na rin eh. 20s na rin? Yeah, 20s na rin. I think meron na rin siyang anak noon. Oh, okay. Yeah. Kamusta yung conversation na yun? Yung huling... Saglit lang din eh. Ang huli naming usap noon na, sige, magkita tayo. Just call me up. Walang opening up of emotions or sentiments? Napaiyak siya. Ako, syempre, naiyak din. Ang last conversation namin, I told her, text mo lang ako, tawagan mo kung kailan mo gusto magkita. Hindi na nangyari yun? Hindi na nangyari. Parang may isang event na dumalo ang mga Legaspi doon sa isang event niya. Wala ka doon? Wala. I don't know. Wala. Hindi ka in-invite doon? Wala. Which is, okay lang naman ako eh. Kasi, kung i-describe mo si Kier Legaspi in one word, hopeful ako. Hopeful. Lagi ako may pag-asa sa buhay. Lagi ako may pag-asa sa buhay. Unang-una, Julius, I believe in God and I believe si God, mas malaki siya kaysa sa lahat ng problema ng tao. Kaya kung doon ka sasandal, pumanatag ka na. Kayang-kaya niya lahat ng problema. Hindi ako natataranta. Minsan nga, akala mo parang wala akong pakialam. Di ba may ganun eh? Kumpiyansa ka lang naman eh. Kung relax ako, kahit anong problema dumating sa akin, alam ko kasi may solusyon. At yung lalapitan ko, mas malaki yon kaysa sa problema ko ngayon. Kaya ako panatag, wala akong mga anxiety or depression or natataranta ako, nag-aalala ako sa buhay. Wala akong ganyan. Kasi alam ko hindi naman ako pababayaan. Hindi ako pababayaan. As sinasabi ko lang, Ama, ikaw na po bahala sa akin. Huwag mo akong pababayaan. O di, okay na ako. I'll move on. Saan niya ako binibigay? Okay. Bilang isang ama na ganyan nga ang pananaw mo sa buhay, na hindi mo nakakausap yung anak mo, but you're open in the event that they decide to talk to you, anong payong maibibigay mo kay Dennis Padilla na ngayon ay nalalagay sa isang kontrobersya? Malaking Ano ba isa pa ibibigay mo sa gano'n? Sa nangyayari ngayon sa kanila, honestly, wala akong maitutulong kasi problema nila yan. Ang magagawa ko na lang o maibibigay ay prayers na sana maayos nila at matapos yung mga problema nila sa pamilya nila. Yun lang ang magagawa ko. Saka hindi mo tinake yung road na yun, yung ginagawa niya na parang every time may special occasion, hindi siya kinakausap, he's trying very hard para mapansin ng mga anak niya. Yes. Hindi mo ginawa yun, yung path Hindi ko ginawa yun. Natapos na ako dun eh. Nabanggit ko kanina, Julius. Dumaan ka rin sa ganun? Dumating na ako sa punto na, okay, stop. Wala na itong sense sa akin eh. Hinahabol kita, hindi tayo magkita eh. Dito lang ako, tawagan mo ako anytime. Simula nung bata yan hanggang dumating sa punto na I stop. Lagi akong hinahabol niya. Ganun din, parang ginagawa ni Dennis. Din. Oo, pero not in public. Wala. Ano lang ako tawag, nasa personal lang. Personal lang talaga. Ngayon, kay Dennis,
base sa na-experience ko sa kanya at nakita, si Dennis, mabuting tao. Wala naman siyang ginawang masamang ugali towards me. Hindi naman siya nagpakita ng masama ng ugali sa Sa'yo yun. Sa akin yun. Yun yung nakita ko sa kanya. And actually, nagpapasalamat nga ako sa kanya, Julius, kasi nung mga panahon na wala ako dun sa anak ko, dahil hindi pwede, siya yung tumayong ama para sa anak ko. Inari niyang sarili niyang anak eh. Oo nga, tama. Oo. So, for that, Dennis, maraming salamat. Yun ang pagkakilala ko kay Dennis, kung ano lang nakita ko. Nakapag-usap ba kayo ng time na yun? Nung mga time na inaalagaan niya yung anak mo? That time, hindi rin eh. Hindi rin, Hindi rin eh. Talagang malayo eh. Pero, this year, nagkita kami sa isang golf course. Nakita kami, kamusta, bro? Relax. Actually, may picture na ako nun eh. Talaga? Oo. Kung sakaling nanonood sa atin si Danny or si Irene, anong gusto mong sabihin sa kanya? Sa kanya, basta si Papa mo, nandito lang anytime, pwede mo akong tawagan, pwede kang lumapit sa akin, and proven na yan. Share ko lang sa'yo, Julius, dati lumayos yan eh. Kahit matagal na kami hindi nagkikita, matagal na kami hindi nag-uusap. Pero nung lumapit yan, ibinigay ko yung bahay ko sa kanya. So that's me. That's, Irene, I'm just here. Kung kailangan mo ako, tawagan mo lang ako, makipagkita ka sa akin. And lagi mong tatandaan na may isang Diyos na handang tumulong sa iyo, anuman ang mangyari sa buhay mo. Kahit anong problema dumating sa iyo, tandaan mo, merong isang Diyos na handang tumulong sa iyo. Yeah. Hala ay makarating ang mensaheng to sa kanya. Yes. Oo. We thank you Thank you, Thank you very Kier. much, Julius. Invite mo na yung mga viewers natin. Baka gusto nilang bisitahin itong inyong Taste of Joy. Go ahead. But unang-una sa mga loyal customers namin, maraming salamat sa inyo na binabalikan nyo at sinusuportahan nyo ang Taste of Joy. 32 years and running ang Taste of Joy. Hindi mangyayari yan kung wala kayo at hindi nyo sinusuportahan. So, from the bottom of my heart, maraming salamat po sa inyo. And doon naman po sa mga taong hindi pa nasusubukan ng Taste of Joy, sana pumunta kayo, subukan nyo, hindi kayo magsisisi. Saan ang address nyo? Address? Nandito kami sa Taguig. Right now, Julius, they can just go sa Facebook and then type lang nila Taste of Joy. Marami na silang makikita rin. Iba-ibang branches. Iba-ibang branches yan, no? Yes. Oo. And isingit ko lang, Julius, na pag sinabing Taste of Joy, ang tatandaan lang nila, 3M, 3M lang. Malasa, malinis, at mura. That's Taste of Joy. Thank you. Yeah, thank you. Thank you very much. And congratulations sa business mo. Thank you very much. Yes. Papo, laki! Laki! Yan, papo. Nakita ko, babe. Natakot ako. Ay, inalunod ka na yan. Ay, kinuha yung friend natin. Uy, kinuha. Kaloko ka. Pakita mo. Ito yung naamoy niya sa bag. Ayan o, yung tira ko kaninang lunch na may spam tsaka egg. Pwede sa kanila. Hey guys! Alam niyo, ilang beses na kami nakabalik dito, balik-balik at nakapasyal sa Japan. Pero first time namin pumunta dito sa Nara Park. Papo! Yes, para sa ating segment na pinamagatang Dear Mamu and Papu. Dear Mamu and Papu. Dear. Dear Mamu and Papu. Kasi maraming deer dito. Dude, bawal. Julius and Tintin would like to thank the following. Pure Gold, always panalo. David Salon, wherever you are, whatever you do, David Salon brings out the best in you. Raja Travel Corporation, with you on your journey. David's Cologne Love Mist. To order, message TonyBBabaw@gmail.com. Enagic from Japan,
Kangen water machine.